basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcore. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcore. 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 Yo, what up? Ito muli ang inyong lingkod, Calvin Bordado, para sa sports update. Yon. Congrats, Gilas. Panalo ang Gilas kanina sa Iran. Pasok na sila sa semis. Kalaban lang China, syempre. Yon. So, ito, recap lang. Mula to sa content ni playoffs. Syempre, recap na rin sa mga nangyari kanina. Sa mga hindi nakapanood, ito, recap to para sa inyo to. At ito nga ang review. Subscribe kayo kay Playoffs. Siyempre, click nyo yung notification bell para update kayo sa mga sports happening na kagaya nito. At siyempre sa Gilas. At siyempre, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe na rin kayo guys. Click nyo yung notification bell para update kayo sa mga ganitong klaseng review. It's all about basketball, my friend. Yo, shout out sa lahat ng mga kabokal natin na sumusuporta. Maraming salamat. Click nyo yung subscribe at notification bell. Road to 10k, kaya yan. Tiwala lang. Game. Playoff shoutout. Matindi po ang kinipitan ni Justin Brownlee dahilan para may panalong Macbacan versus Iran. Si Coach Tim Cone, inamin po niya mismo na hindi dapat tayong nalagay sa ganong sitwasyon sa fourth quarter. Si Junmar Fajardo, sinandala ng motivation ni Coach Tim Cone. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ng subscription, siguro kahit isang... Yun, subscribe kayo kay Playoffs yan. Click nyo yung notification bell para update kayo sa mga sports happening. At syempre, subscribe din kayo sa akin. At isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Sa bakbakan ng Gilas versus Iran, kumamada po si Justin Brownlee ng 36, si Junmar Fajardo ng 18, si Scottie Thompson ng 11, Oftana, meron po siyang 7 points, si CJ Perez, meron po siyang 6, si Ange Kwame, meron po siyang 4, si Chris Newsome, meron po siyang 2. Tatlo ang double digit sa Gilas Pilipinas, pero bokya si Kevin Alas, si Arvin Tolentino, at si Japet Aguilar. At yun ang binalikat ni Justin Brownlee na hanggang sa huling segundo ay kumamada para bigyan ng panalo, hindi lamang basta panalo. Ano sila, muntik silang matalo dito, 2 points lang namang. Mantay mo, ang laki ng lamang nila nung first, second, third, pagdating ng nahabol nung fourth quarter, grabe. Ito talaga yung sakit ng Gilas no? Ang lakas sa pagpasok, tapos pagdating sa dulo, biglang muntik-muntikan na sila dito. Muntik-muntikan talaga, 2 points lang, half shot lang. Ay, 2 points lang, isang tira lang. Hindi dinala ang Gilas Pilipinas sa semis ng Asian Games na hindi nangyayari sa loob ng 2 dekada or mahigit 20 taon. Matapos magtala po ng 21 points na kalamangan sa dulo ng bakbakan, nahabol pa po ng Iran. Ano ang masasabi dito ni Junmar Fajardo? Ito po ang sinabi niya sa report ni Kiko Damihilio ng One Sports. Crucial yung run ng Iran. Buti na contain namin and buti nakuha namin yung panalo. Sabi ni Coach Tim Cone, professional naman kami. So, veterano kami. So, kailangan madali kaming mag-adjust. Yun yung pinakita namin throughout this tournament. And sana, nasustain namin. Grabe po, ang dami pong kinabahan doon. Hindi biro yung ganong kalaking lamang pero ang daling nahabol ng Iran, di ba? Nag-shift kasi yung momentum, biglang-bigla, ang bilis ng Iran. Lalo na si Vahedi, di ba? Pero doon pa rin tayo sa sinabi ni Junmar na sabi ni Coach Tim Cone, mga professional naman kami. Ibig sabihin po nun, isinapuso nila yung motivation ni Coach Tim. At doon po sila humugot ng lakas. In fairness din naman kay Coach Tim Cone, kahit nag-rally ang Iran, makikita mo talaga na compose pa rin siya. Parang hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan sa players niya, which is sa tingin po natin maganda po yun. Parang hindi siya ganun katinding nag-rattle. Coach Tim Cone yan Coach Phil Jackson yan ng Pilipinas, di ba? Coach Tim Cone yan, Lodi yan Kalma lang, kaya Coach Tim Cone yan. Para ma-adapt yun ng mga players. Although nakita naman natin, nakinabahan po talaga yung mga players sa atin. Matapos ang matinding bakbakan versus Iran, ano ngayon ang gagawin ng Gilas Pilipinas? Ito po ang sinabi ni Junmar sa report pa rin ni Kiko Damihilio ng One Sports. Mahirap na laban yun para sa amin. Pero sa ngayon, focus muna kami sa recovery. After nun, may game viewing kami. So paghahandaan namin
kung sino makakalaban namin. Hindi po talaga biro yung game. At tama siya doon, recovery muna bago pagtunan ng pansin ng kabakbakan. Na ayon po sa report ng One Sports, makakabakbakan po ng gilas ng China. Matindi, no? Matapos ang isang mainit at nakatuto yung laban, Matindi yan. China kasi ang China yung may home court advantage. Home court ng China, silang host. Diba? Alam nyo na, pag home court advantage, iba yung momentum nun. Pagdating sa defense at offense, ganado sila sa offense, tapos sa defense, ganado rin sila kasi nga home court advantage eh. sasalang na naman po sila sa mas matindi pa kasi alam naman natin ng China, i-expect na natin na hindi lang players ang kalaban po nila, maging yung crowd. Andun para guluhin sila at sirain. Siyempre, yung kanilang diskarte. Kung si Coach Tim ko nang tatanungin natin, paano nakatakas ang Gilas sa Iran sa ganong katinding bakbakan? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Sa huling play na desisyonan ng lahat at maswerte tayong nanalo. Pero alam nyo hindi natin dapat inilagay ang ating mga sarili sa ganong posisyon. Pero ito yung mga uri ng laro sa international na torneo. Totoo yung sinabi ni Coach Tim ko na hindi dapat nila inilagay ang kanilang sarili sa ganong sitwasyon. Kasi unang-una, pagod na po yung lahat. Si Justin, kitang-kita mo yung pagod talaga niya. Buti. O sunod-sunod yung laro nila eh. Sunod-sunod, dumaan talaga sila sa butas ng karayom eh. Simula natalo sila sa Jordan, sunod-sunod yung game nila. Halata yung may mga sigurado, yung mga iniinda na sa katawan niya mga yan. Yung ngayon yung disadvantage nila, magpasok nila sa laban ng China, di ba? Hindi siya bumitaw. Hindi talaga siya bumitaw sa mga huling minuto at segundo ng laro, di ba? Obviously, iba talaga ang laro sa international torneo. Hindi mo alam kung kailan puputok yung kalaban eh. Sa kaso po ng Iran, medyo tahimik sila sa first hanggang third quarter. Pagdating ng fourth quarter, nagpaulan na po ng tres. Particular nga po, ito si Vahedi. Matapos si Coach Tim ko, nagbigay din po ng pahayag si Justin Brownlee. Kung siya ang tatanungin natin, ano ang masasabi niya sa ganun katinding bakbakan? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. So ayun, bilang suporta sa content creator, mamaya panoorin natin tong commercial na to. Skip muna natin kasi baka abutin ng 5 hours yung natin, yung ating video. Kailangan mong bigyan talaga ng kredito ang Iran. Malaki tambak nila pero hindi sila sumuko. Nahirapan sila nung una pero kitang-kita mo kung gaano sila kagaling nakupunan sa fourth quarter. Parang kahit si Justin Brownlee, hindi halos makapaniwalang na kayang bumalik ng Iran sa ganong kalaking lamang. Dito sa fourth quarter pa ng laban. Kung saan po napaka-crucial po nun. Pero tama po siya doon, saludo sa Iran. Si Vahedi, grabe ang kinamada po niya. Siguro kung may ilang minuto pa ng laro, baka natalo pa tayo. Kasi nawala talaga momentum sa Gilas Dito sa fourth quarter, nag-collapse na naman tayo bigla. Yun ang mabigat po doon. Nag-collapse talaga tayo sa fourth. Sa mga panahon na yun ng pupukan ng laban versus Iran, saan or ano ang kinapitan ni Justin Brownlee? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Never say die. Gusto lang namin ituloy yung laban. Ang spirit Yan. Spirit ng Hinebra yan. Never say die. Alam mo Hinebra, di ba? Alam mo yan. Alam ni Justin yan. Hinebra, spirit ng... Ilay lamang. At ang Bebe, ano? Yung... O sige. Wait lang matapos na to. Yun ang aking anak, sumingit pa. So matagal na po nating alam na naisapuso na or naisabuhay na ni Justin Brownlee ang never say die attitude na mula po sa Ginebra. At ngayon versus Iran, muli po nating nalaman. At syempre nakita natin kung gaano kahalaga yun, hindi lamang kay Justin kundi maging sa buong kupunan ng Gilas Pilipinas. Mula mismo po sa kanya, napakahalaga ng salitang yon. Motivation po dala nun. Motivation sa kanyang sarili. Hindi lang sa kanyang sarili actually sa buong kupunan no? China ang makakabakbakan po ng Gilas sa susunod na laban. Bukas po yan. Paano ito tinitingnan ni Justin Brownlee? Ito pong sinabi niya sa report pa rin ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Magiging isang napakahirap na laro ito. Handa naman kami. At sigurado akong magiging handa rin sila. Doon tayo sa handa kami. Big word po kasi yun. Alam naman ng lahat na hindi birong makakaharap ang China sa kanila pang teritoryo, di ba? Ibig sabihin po ni Justin, hindi sila magpapa-intimidate sa China kahit sa kanilang bansa pa ito gagawin. And sana, may deliver nila ng maayos ang anumang inihahanda ngayon ni Coach Tim Cone para manalo. Parang gera yan. Bakbakang China tsaka Pilipinas. Pero hindi sa dagat, sa court. Ang Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.
Yon, maraming salamat Idol Playoffs yon sa malupit na content. Recap lang sa nangyari kanina. 1 point lang, half shot lang lamang ng Pilipinas. Yo. Pero congrats Gilas, congrats. Sana magtuloy-tuloy ang inyong kampanya at makuha niyo ang kampyonato yon. Maraming salamat mga kabokal. Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado. Ang reactionist na gwapo. Yo, maraming salamat. Yeah.